Alright guys, Sa ilalim. Dito. what's up crafters, what's up pizzayolos, what's up mga kausok. Today, pagising namin, pizza kaya tayo. Itaturo lang natin sa kanila yung basic dough making, no? Napolitana style, no? So once again, syempre ang ating resident chef, si Chef Mond of RUG, no? RUG Coffee Bar and Pizzeria, no? So you will find them in Malolos City, just beside Victory Church. Yan, so you can try their pasta, pizza, and of course mga smoked meats nila. Alright, so yeah, take it away, Chef. Good morning. Okay. Umpisahan muna natin sa ating pre-fermented dough. So meron tayo ditong biga dough. Siya, pre-fermented dough ng 48 hours. So ang laman nitong biga dough natin is flour, yeast, and water. Yun lang. Sa 1 kg na biga dough, 1 kg of flour, 500 ml of water, 5 grams of yeast. So, tara. Lagay lang natin yung biga dough natin dito sa mixer lang. So kung mapapansin nyo, we cut into pieces itong biga dough natin kasi para mas mamix siya ng maayos. Pero kung may mga malalaking mixer naman kayo, pwede naman kahit isang bagsakan na lang. So tayo kasi ang gamit natin, KitchenAid, na pang lang, good for 1 kg lang. KitchenAid, baka naman. So ito yung ginagamit natin sa sa RUG. So itong gagawin natin, 100% biga. Bali, di na ako mag-a-add ng flour, salt and water na lang. Kung mapapansin nyo, pagka ang dough natin naka-fermented na, ganito na yung itsura niya. So usually ang biga dapat 48 hours. Pero pwede naman 24 to 48 hours. Okay, Yan. tapos gamit tayo ng cold water. Bakit cold water ang gamit natin? Kasi ang dito sa atin, sa bansa natin, di ba, mainit yung weather sa Oo nga, atin. mainit So, kaya sa first na ako. cold water kasi para hindi bumagsak yung dough natin. Yung iba nga may yellow pa yung nilalagay eh. Oo. Depende sa weather. So lagay lang ako ng 150 grams. So 65% ang gagamitin nating hydration. 65% hydration ng dough, no? Sobra na pala. Yan, Pwede na yan. 155. 150 dapat, So, no? 150 Ideal. cold water. So sa paglalagay ng water sa dough, hindi natin ibubuhos lahat. Kahit na mga 50% lang o 30% ng water muna. Dahan-dahan lang yung dagdag. Walang power. Saksak ba? Ito. Saksak ko ha. Ayun. Ayun. So start tayo ng low speed lang. Low speed. Okay. Medyo mabilis. Tapos dagdag, dahan-dahan lang dagdag na. Dahan-dahan lang lagay ng water. Itong nasa ramekin. Ito ay, 25 grams ng salt. Hintayin lang natin na mag-integrate yung water sa flour.
So para sa akin, kasi yung iba sinasabi nila 8 minutes lang ang needing pagka nasa mixer. Para sa akin, hindi ko sinusunod yung timing eh. Itsura, Kasi texture. yung texture nung dough. Depende kasi, minsan pagka malamig ang panahon or madaling araw ka gagawa, saglit lang magpo-form agad siya eh. Mabubuo agad yung gluten ng dough. So kung ganito, sobrang init, medyo matagal siya. Matagal siya. The experience, mga ilang minutes yan pagka warm weather, mainit na ganito. Eh, minsan, Isang mga araw. 15 minutes mga. 15 minutes. Paano si Jim? Pero Isang kung araw meron pa kami kayong, kung kakain. meron kayong spiral mixer, mas okay, mas maganda siya, mas magandang gumawa ng mabilis yung mag-form yung gluten ng dough. So, kung mapapansin nyo, sobrang sticky ng dough pag kayo ng gamit nyo na mixer. Yung stretchy pala, hindi pala sticky, stretchy ng dough. Hindi siya napuputol. Dried herring. Ito, anchovies. Tuyo. Gourmet tuyo. Try lang natin. So instead of anchovies, we will be using gourmet tuyo. Local No? brand. Local anchovy. No? Ayan. And itong diced tomatoes. No? So ito gagamitin natin for sauce. Yan, pagka ganyan na yung dough, it's time na para maglagay ng unti-unting water lang. Parang water drop lang. Hanggang maubos lang yung nasa pitcher. Gitna ko lang. Dahan-dahan dagdag lang. No? Ah. Ano yung pwedeng mangyari? Bakit? Pagka bigla. binigla mo, matagal siyang mag-over kneading ka kasi mas matagal siyang mag-integrate yung dough sa water. Incorporate doon sa buong dough. no? Incorporate. Integrate, tama naman. Yan. Medyo matagal lang to. Mm-mm. Pagka... Pero ito from the scratch dito pre-fermented lang yung ginamit natin na dough. Oo. So pwede kang gumawa kung gusto nyo on the day rin, gagawa kayo ng pizza dough. Pwede rin naman yung mga ang tawag doon? Direct Yung dough. direct dough, yan. Oo. Or kung di na kayo makapaghintay ng 48 hours para sa inyo sa pre-fermented dough nyo, pwede kayong gumawa ng Polish. Polish and biga, magkaiba yan. Mm. Ano yung difference nila? Yung Polish kasi mag-a-add ka pa ng flour doon eh. Oo. Pero meron din naman na 100% Polish. Kaya lang sa atin, hindi ko ang Polish kasi nga mainit yung panahon natin. Oo, medyo yun, mas basa yun, no? Mas basa ang Polish. Kasi ang Polish 50-50 siya eh. Kung 1 kilo yung yung flour mo, 1,000 ml yung water na kailangan mo. Mm. So, lagay na natin ngayon yung ating 25 grams of salt. Malaking difference kasi ng Napolitan style sa New York style. Sa dough, medyo masela ng Napolitan style. Anong gamit mong flour pagka ano? So, ang gamit ko palang flour, 00 flour. May grade yan, no? Meron siyang may rating kasi ang bawat flour. Ito 00 flour or pag gagawa ka ng Napolitan style pizza, kailangan ang W rating niya between 280 to 320. Yan. Medyo na siya, no? Nabubuo na siya, oh. Gamit na gamit tong mixer Mara. Oo nga, malaki na kinita nito eh. Kumita ba talaga? Kailangan matyaga ka din sa pagdadagdag ng tubig, ano? Oo. Hindi mo pwedeng madaliin, ano? Whereas magiging parang siya, no? Machine, no? Magiging sticky yung dough natin. Pero pagka naging sticky yung dough, wag kayong matakot. May paraan doon para bumalik sa
Yung ano niya, yung consistency na hinahanap mo. Para bumalik sa consistency ng dough. Huwag kayong matakot kung magiging sticky yung dough nyo. Speed up lang natin ng konti. Pinabilis lang ng konti yung ano, no? Yung mixing. Natutunan ko kaya, no? So ito, napapansin nyo, incorporate na lahat. Ganito, So- ito yung mga natutunan ko kay Chef Marvin Aguda. Di mo pala pinupunasan to at binabarash. Pinapaypayan mo lang siya. Para yung abo gumilid. Kasi pala, pagka pala inano mo yung ano, yung baga, yung binrush mo, tinulak mo ng ano, pinunasan mo, kumakalat yung itim. Yung suit. No, yan. Paypay lang pala. Paypay. Sabi ni, yan, from the pizzaiolo himself, si Chef Marvin Aguda. Tapos pag ito pala, pagka yung wala ka ng apoy, kasi hindi mo makikita dito ka. Dito ka, Jem. Yan. Yung olive oil. Yung ganyan, para papaypayan mo siya, para magkaroon ulit siya ng apoy. Yan. Ganyan pala ang style ng mga pizzaiolo sa Italy. Yan. Tapos malinis na rin at the same time yung kanyang brick bed. Alright, sige, back to RR. So okay na yung ating dough. Magpakuha mo nga yung takip ng oven. Yan. Maglagay lang tayo kahit konting-konting olive oil lang sa Sa kamay, ako. Sige ako. Tapos igaganon ka. Ha? Top lang. Igaganon ka. Ganito. Okay, sige. Kuha, angat, tas yan. Okay. Tapos Sige, pag sige, ganun sige, sige. Kuha. Kailalim ko. Di ba? Tama? Yan, ganyan, di ba? Tapos pag ganyan na, pwede mo na siyang Ganyan. Kukunin mo, pag dito. Kukunin mo pa ganyan. Turo, alam ko yan. Kukunin yung ganyan. Alam mo natin gumagawa ko nito? Sa ano? Sa pandesal. Pandesal. Yan. So ngayon, okay na siya. Okay na siya. Bali, i-resting natin siya ng mga 30 minutes to 1 hour. Para mag-double in size. Tapos tsaka natin siya i-double. Ano yung pang-cover natin sa kanya? Yung ano na lang, yung container. Itong container. Pero ideally, damp cloth. Damp cloth or kahit na cling wrap, okay lang naman. Yan. So let it rise for 1 hour. Okay? Uy! Eh. Cover lang natin ulit. 30 minutes to 1 hour. Chef RR, paano gawa or mag-stretch ng dough? So ito, semolina to, no? Semolina flour. Semolina flour, nagamit natin siya para Pang stretch ng Pang dough. stretch So ng dough. nagbibigay din siya ng crispiness na sa dough natin. parang ang laki nito ah. Ito sa 270 grams yan. Ihulog ko lang siya dito, no? Ganun. Pag ganyan lang siya, yan. Oh, Basta yung nasa top, laging nasa top dapat. sa top lang nasa top. Hindi, yung iba kasi, nagbabaliktad. Tapos babaliktad mo ganyan. Ayan, okay. Ngayon, pag nandyan na, bilog na siya, anong susunod natin? Pe-press na natin. Press lang. Gitna tayo simula. 1 inch muna, no? Pwedeng down. 1 inch, papalayo, ano? Ayan. Press lang. Wag Wag siyang yung tulak. i-stretch. Wag. Oo. Tapos, babaliktad rin natin to. Babalik rin. Ayan. Ganun ulit. Press.
Hanggang yung air niya mapunta dun sa edge. Baliktad ulit. No? Baliktad ulit. Yan. Okay ba ako? Napaka-gentle ah. Siyempre. Ngayon, pag inom natin siya, Sige. hinila natin siya ganyan, di ba? Huwag mo muna hilahin. Kumbaga, ilagay mo muna sa kamay mo. Tapos ito. Okay, alisin natin ganyan. Yan. Yan. Ngayon, pagka na ano ko na, Yan. I-stretch na natin. stretch ko na, parang babalik ko lang. Ah. Sige, pakita Parang mo ano, muna. ganito lang. Okay. Ilugog lang natin. Tapos, kuha na dito. Tapos, dito press lang natin. Pull. Yun. Okay. Sige, ako na sutuloy yan. Or pwedeng Ako naman. Gusto ko yan. Gusto ko yun. Yan. So, mag-over na tayo. over na pala, no? Mabubutas na yan. Oh, sige, yan. Ngayon, okay na yan. Lagay tayo ng ating tomato sauce. Tomato sauce. Isang scoop lang. No? Pwede. Isang scoop lang na ganyan. Tapos, sa gitna, siya ka natin igaganon. Ah. Tama? Spread lang natin. So ito, classic margarita muna tayo. Sabi ni chef, kailangan isang way lang daw. Huwag daw yung maganon-ganon. Ah. Kailangan isang way lang daw ang ano. Ay, alam mo, dahil ko natutunan kay Chef Marvin eh. Yan. Tapos parmesan cheese. Parmesan cheese. Pagka walang pecorino cheese, it's okay na gamitin yung parmesan. Okay. Yan. Tapos ang ating mozzarella. Mozzarella. Mozzarella natin, ano lang natin, kalat lang, no? Mm. So since mayroon na siyang basil sa ilalim, mamaya na lang tayo maglagay ng basil pagkaluto. For garnish na lang. Gano'ng karami ang mozzarella ba dapat? Kailangan 100 grams. So siguro yung isang dakot na yan. Isang dakot. Ayan, 100 grams yan. Okay. Kaya nyo maniwala, timbangin nyo. Para sure. Yan, kakabera natin siya. Tapos drizzle lang natin ng ano. Okay. Margarita lang muna, no? Alright. And then, halagin tayo konti dito. Tama? Tama ba? Oo. Make sure lang na yung pill natin is tuyo and hindi siya mainit. Kasi pagka mainit siya, may possibility na dumikit yung dough. Kailangan ko bang buhatin to o isang gano'n na lang? Pwede naman, angat mo lang to. Tapos i-ano mo. Yan. Tapos pwede mo na siyang push. Okay. Push or pull? Pull pala. Cool. Yan. Okay, then, ito, diretso na to dun sa ano. Pwede na siya. Pero nasa 200 pa lang, 250. Try lang natin kasi Subukan natin, sige, inano ko, mainit naman yung ano. Lapag dito, hila, no? Ah. Yan, gano'n. Ay, kaso parang hindi siya bilog. Okay lang yung first time eh. Ayan. Alright. Sige. So paglapag mo, hindi mo siya iikot muna. No? Wag Hayaan muna, mo lang kasi- siyang maluto muna yung ilalim. So ang lapag niya, malapit sa apoy. Paano kung sabay-sabay siya? Pwede rin. Hiwalay mo lang. Ganun. Oh, pwede naman. Basta check mo lang lagi yung kung ano yung mas malapit sa apoy. Siyempre, yun ang madaling maluto. So pagpapalit-palitin mo lang siya. Alright. Puwas na kasi natin ng oven. So ito, pagka hindi pa masyadong mainit yung oven ninyo, yan, ganyan siya. Medyo mabagal umangat. Maganda ang flavor niyan kasi may kahon. Siguro nasa ano pa lang to, no? 200, 250 pa lang to, no, Arno? Ah, 250 Celsius pa lang yan. mababa pa. Ah. Anyway, So ang dapat 400 yung tina-target natin na temperature. yan. Pero dahil gutom na tayo, pwede na po yan. Push. Yan. Tapos babalik ta rin. Pero pagka ganyan na, yung ano niya, pwede na yan. Pwede nang tanggalin yung semolina. Si-stretch na siya dun sa ano. Bali, konting stretch lang ito. Mak, lagyan to, Mak.
Oo, siya na gumagawa ng pizza namin. Parang ang tingin sa akin ni Mac, parang ano bang klaseng tanong yan? Di ba, Mac? Di ba, paano yung reaction mo, Mac? Parang sabi ni Mac, parang, next question, please. Ha? Yan. So si Makoy na pala bumibira ng pizza ron. Matulin ba? Matulin? Tuloy. Napakatulin, di ba? Oo, napakatuloy. Napakatulin! Wow! Dire-diretso sa bangin. Wala na sauce yan. Wala na, Bianca mo. Ano yan? Bianca. Tapos try Tapos ang natin gamitin natin, pakita mo nga, pakita. Try natin Si yung ano. Aguila. Aguila. pepperoni salami ni Aguila. Yan. So na-visit natin sila dyan sa may yung planta nila. No? Nako. State of the art. Talagang napaka-solid ng kanilang lahat ng siguro nasulok nun. Ano talaga? State of the art ang Kailan mga nag-start machine. si Aguila? Tagal na, 1970s pa pala. Pero simula talaga sila sa mga, sa palengke daw. Yung ano pa niya, yung parang patriarch pa. So, Bianca, ano lang to? Mozzarella and salami pepperoni ni Aguila. Dagdagan mo naman naman. Huwag ka mahiya din sa salami natin. May salami natin. Galing kay ano yan? Aguila. Oh yun, tigpamasigo si Jem. Oh. Hindi ka pa to. Sige daw. Iyo. Blanca, no? Walang sauce, no? Salami. From Aguila. Game. Ito ba? Ginunting. Please, Okay naman. Ayun, ganda, no? Sabihan na naman tayo nito na ano. Bumili kayo ng ano. Ginugunting din naman sa Italy, di ba? Oo. Parang lang yan. Oh. Talaga. Mark, tingnan mo to, Mark. Ganito yung dough pagka nasa proper resting. Yung nasa labas. Hindi yung from the fridge, ano mo. Kaya mas maganda siya. Kaya wag kayong matatakot na malambot. Mas okay nga siya, mas malambot, mas okay. Mas madaling i-stretch. Pero syempre, gentle lang ang hawak sa dough. Para di kayo nabubutasan. Isa pa? yun. Ano hinangin, tapos dumiretso sa tubig. Ayun, no? Ganda, di ba? Manipis siya kasi din, no?
Grabe, natanda ko yung unang salang natin ito sa Tipanan, no? Oo, no? Sablay-sablay. Gamit pa natin yung piccolo. Piccolo, ulit. Sa akin yung piccolo na yun. Ginamit mo yun eh, no? Sa, Sablay-sablay sa bukid, no? Pero doon ako natuto. Sa Piccolo. Saktong-sakto lang yung pizza pill eh. 0-0. Pero ganun talaga, sa simula ganun eh. Humble beginnings eh. Hindi naman pwede na magaling ka agad. Pwede ba yan? Kaya nga nung Si Makoy lang yon, magaling agad. Makoy. Tsaka si Rani, no? Hindi dumaan sa, no? Beginner. Madali lang yan. Oh, hindi mo sinabi ano yung nilagay mo. Agkiing yan. Anta? Agkiing, kiniing ni, ni Agkiing Basilio from La Trinidad yan. Ano yung, So itong meat na to, anong tawag sa kanya? Kiniing or iba, Anong etag. kiniing? Kasi ano ibig sabihin ng kiniing? Tsaka Iba etag? pala ang ano kasi, no? Ang tawag pala per tribo, per tribe, per angkan. Pero ano talaga siya? Ito kiniing ang tawag nila. Kiniing? Yan. Kiniing ni Agkiing Basilio. Baka mali ako ah. Baka mali ako ah. Hindi ko alam ah. I-correct nyo na lang ako mga, Ma'am Shirley. Yeah? Sabay ka na sa kanila. Hindi, pero siguro ano yun, bultuhan yun. Hindi ko Bultuhan. pa kaya yung presyo nun. Yung by shipping. Init, ar. Ayan o. Sarap. Again, this is Agkiing's etag or kiniing. Correct na lang po, sorry. Ano na po ang aking memorya. Jilin! Harap. Sarap. Okay. Ang tamang pagkain po, ganyan. Tiklop. Cheers. Ang init! Ang init! Sayang lang. Oo, ay nahuli na yun. Maraming salamat po pala kay Aguila Smoked Meats, Salami, Pepperoni. And of course kay itong kinakain natin ngayon kay Agkiing, Basilio's Cordilleran Smoked Meat na kiniing. And yeah, kay Sir Sanjay sa kanyang gunteng ng El Bigote, kay RUG Pizzeria Cafe, yan. Dito ka, ano mo? Oh, dito ang background mo. Ano ba itong videographer natin? Puro yung dumi yung kinukuhanan. Ha? Yung, siyempre yung ating brick oven na gawa ni Barrel Pro. At siyempre, yung mga supplier natin na yung supplier natin sa supermarket. Thank you very much and hope to see you crafting your own pizza soon. And if you want to have a special class on pizza making, dough making, pagsalang, sa mga basics on pizza making, you can contact us or Chef Mon Desguera of RUG. He'll be happy to assist you to, dito natin gagawin, no? Siyempre sa ating pit area, no? Alright? Thank you very much and smoke on. Sarap.
Di ba? Mga pizzaiolo, naka-basketball shorts lang. Ah. Yan naman ano yan, Milano. Okay, so tuloy-tuloy lang po ang salang namin. So sana po sa aming video may matutunan kayo sa aming mga kwentuhan. Naisipan lang po talaga namin gumawa ng pizza ni RR. Yan si Makoy, ang kanilang pizzaiolo from RUG. Pwesa ko, no? Yan. Anong tawag doon sa ano yung topping niyo? Salami Milano. Salami Milano. Yan. Enjoy! Okay, ganyan na siya. Kukunin ito, kakaroon dito. Okay. Ha? Ayan, babalik mo na siya. Hawak. Huwag niyo itong pipisahin. Ayan. Tapos, ulit. Pull. Ulit. Pull. Okay. Ulit. Pull. Ulit. Mamaya pandesal na to. Ayan. Okay, ngayon, ganyan siya. Napaikot to. Kinabahan niya. Pasok po eh. Okay. Ngayon, pag okay na. Huwag siya magbukas. Ngayon, pwede niyo siya ilasan. Okay. Yung sauce na to, dito lang sa gitna. Tapos, ikot. Okay, oh, iwain mo na yan, ano, Mac? Para makatikin sila ng pizza from ito. Mozzarella cheese, yeah. Okay. Iwain niya, baliktad yung ano mo, yung mo. Again, this is Aguila. Nakamay ka ko narinig yung mga deep dive. Ay, nakuha na kayo. Metro. Bro, wala kayo, boys. Hindi mo sila kung ano nang na-enjoy yung pizza na gawa natin. Ha? Paper ni Nini. Saan na yung ano? Ito. Lalagay lang ako dito. Okay. Tapos, hawakan dito. Wala na nga Ayun. Patay na sa inyo. Oil. Alright. Hindi, baka pagpasok doon naman tayo. Umabol sa pizza. Parmesan na.